sahog. Kombinasyon ng 1,001 ang paraan. Kanton, Miki, Bihon, Luglog, Batil Patong, Palabok, Malabon. Napakarami pa niyan. Bawat isla at rehiyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang mga bersyon. Kung sa sustansya ay kompleto na. Carbohydrates, gulay, protina, kaya pwedeng kainin na mag-isa. Pero pwede ring ulamin, gaya ng ginagawa po ng iba. Pakialam namin sa carbo-loading na yan. Yung iba naman, sa tinapay pinapalaman. Tasty bread man yan o pandesal. Sa pelikulang Pinoy, may simbolismo ang pansit. Pag nakalagay sa brown paper bag, dala-dala ni Lito Lapid, napasalubong sa anak at sa nanay na may sakit. Mumunting bunga ng kanyang 1 linggong pinaghirapan na trabaho. Pero malalaman niya, wala na pala siyang pamilyang dadatnan dahil ang bahay niya ay sinunog na nila Paquito Diaz. Hudyat ng kanyang pangako na maghihiganti. Ang close-up ng kamera sa paper bag na may lamang pansit ay biglang mahuhulog sa lupa. Pansit daw ay pampahaba ng buhay, pero sa kwento natin ngayon, tila kabaligtaran yata. At isang pamilya ang malalaman ang kahulugan ng desperasyon, ng kakulangan, ng kawalan ng pag-asa at pag-ahon. Mga kapatid, simulan na natin sa Sana Lord ang kwento natin sa isang eksena ng mag-asawang nagbabangayan. Dahil sa ika-4 na pagkakataon, si Lourdes ay buntis na naman. At imbes na magdiwang sila ngayon ng asawang si Nanding, ay nagsisisihan. Ito na po ang kwentong sinulat ni Diritan Joaquio Marasigan dito po sa Sana Lord tungkol sa kapalarang kay Pait. Ito na ang isang bilaong pansit. Kailangan kong bumalik sa doktor para sa prenatal check-up ko. May babayaran akong consultation fee. Kailangan ba yan, Lourdes? Kailangan ba talagang buwan-buwan ka magpa-check up? Si Doc nag-require noon. Hindi naman ako. Ba't ka naiinis? Bakit hindi ako maiinis? Ang dami nating bayarin. Tubig, kuryente. Tapos, pati pamalengke at grocery sa akin na rin. Si Wina at Junior parehong nag-aaral. Kailangan ko rin maglaan ng pambaon nila. Ano ba naman, Lourdes? Alam mo, maliit lang ang kita ko bilang crew sa restaurant. Alam ko. Pero hindi ko rin ginusto na mabuntis sa panglima nating anak. Kung bakit kasi hindi ka nag-iingat Dati naman, 2 naman tayong nagtatrabaho sa restaurant. Nung pareho tayong may trabaho, nakakain natin ang gastusin. Ngayon ako na lang, hindi ko talaga mapagkasya. Kaya huwag mong sunod-sunurin ang paghingi ng pera sa akin. Hindi ko naman kailangan yon. Sinasabi ko lang sa'yo na kailangan kong bumalik sa doktor para sa buwan ng check-up. Sinasabi ko lang na kailangan ko yun sa susunod na buwan para mapaghandaan mo. Bakit aburidong-aburido ka? Bakit hindi ako maaaburido? Magbabayad din tayo ng upa rito sa apartment pagdating ng katapusan ng buwan. At 500 piso na lang ang laman ng joint savings account natin. Kung hindi ka nabuntis, hindi ko ito mag-isang poproblemahin. Kung makapagsalita ka para mag-isa kong ginawa ang pinagbubuntis ko Sino bang mahilig mga labit ng ding? Sino? Lourdes, sige na. Hindi ka ba napagod? Ang daming customer sa restaurant buong araw. Ako'y talagang pagod na Nanding. Pag uwi natin, nagluto pa ako dahil hindi pa naghahapunan ng 4 nating anak. Para naman masarap ang tulog ko. Alam mo namang, ito lang ang kaligayahan ko Sige na, pagbigyan mo na ako. Pero hindi ako safe ngayon. Kailan pa safe? After 2 weeks pa. Ang tagal nun. Gusto ko na ngayon. Sige. Baka mabuntis ako. 4 na ang anak natin, Nanding. Hindi, mag-iingat naman ako Sige na, Lourdes. Gusto ko talaga Sige na naman. Ano, naaalala mo kung sino mahilig mga labet? Naaalala mo na? Oo na. Kasalanan ko na. Pero hindi rin naman tama na nag-leave ka sa trabaho. Tignan mo ngayon. Hindi ko na mapagkasya ang sahod ko. Nag-iisip ka ba, Nanding? Walang buwan ang tiyan ko. Malapit na akong manganak.
Nag-aalala na si Ma'am Tisay kaya siya mismo nagpasya na mag-leave na ako dahil baka dun pa ako sa restaurant manganak. Pampihirang buhay to. Siguro sa halip na inaaway mo ko, maghanap ka ng ekstrang trabaho. Mag-isip ka ng solusyon sa problema natin. Kaysa sa akin mo yung binubunto ng lahat. Nakakainis. Sino ba may gusto na mabuntis pa ako ulit? Bakit ako sinisisi niya? Samantalang malinaw ang usapan namin nung lumuwas kami rito sa Maynila mula sa probinsya namin sa Quezon. Magtutulungan kami. Para mag-iibang buhay ng mga anak namin. Hindi kami babalik sa bukid ng talunan. At bigo. Pero ngayon, para malapit na sumuko si Nanding. Mama, nag-aaway po ba kayo ni Papa? Wina, anak. Kanina ko pa po kasi kayo naririnig na umiiyak eh. Wala to, Wina. Medyo sumakit lang ang ulo ni Mama. Eh, sabi po ni Junior nung dumating siya galing sa school, sumisigaw daw po si Papa. Hindi. Hindi ganon. May pinag-uusapan lang kami at napalakas lang boses ni Papa nyo. Eh, Mama, wala daw pong pera si Papa eh. Narinig daw po ni Junior. Hindi. Hindi, Wina. Tawagin mo si Junior. Ako mismo magpapaliwanag sa kanya. Ayoko nag-iisip kayo ng hindi maganda sa Papa nyo. Naaburido lang siya sa trabaho pero hindi siya pwedeng mawalan ng pera. Siya ang Papa nyo, di ba? Hindi niya tayo papabayaan. Palagi siyang gagawa ng paraan para sa ating mga pangangailangan. Totoo po, Mama? Oo, oo, Wina. Yan ang totoo. Yan ang gusto kong paniwalaan yung magkakapatid. Kanina ka patahimik ng ding. May problema ba? Baka mapansin ka ni Ma'am Tisay, ang boss natin dito sa restaurant. Dodong, naaburido lang ako eh. Ang dami kasing bayarin. Renta sa apartment, kuryente, tubig, grocery, baon ng mga bata. Yung pamasahe ko pa araw-araw. Tapos, kanina nagsabi pa si Lourdes na kailangan niya ng pambayad para sa check-up niya. Naiintindihan kita ng ding. Kaya kami mag-asawa, nagfa-family planning para hindi na masundan ng dalawa naming anak. Pareho na rin kasing nag-aaral at hindi birong magpaaral sa panahong ito. Kahit pa nasa public school sila. Oo, Dodong. Mahirap mabuhay dito sa Maynila. Bawat galaw mo, may babayaran ka o kailangang bilhin. Sa tono ng salita mo, parang gusto mo nang bumalik sa Quezon Sa probinsya nyo? Ay, hindi pa rin, Dodong. Hanggat may trabaho ako rito sa restaurant, hindi kami babalik sa probinsya. Narito ang oportunidad para umasenso kami. Narito ang magandang kinabukasan para sa mga anak namin ni Lourdes. Kaya magtsatsaga pa kami. Dito pa rin kami maninirahan. Paano yung problema nyo sa gastusin? Hindi ko alam kung paano, Dodong. Baka mangutang ako sa ama natin para sa panganganak ni Lourdes. Tutulungan ka naman siguro ni Ma'am Tisay. Naaalala mo noon, palagi kayong pinupuri na mag-asawa. Gayahin niyo ang mag-asawang ito, sina Nanding at Lourdes. Mula nung baguhan sila rito at hanggang ngayon na nakatatlong taon na sila, pareho pa rin ang sipag na pinapakita nila. Wala akong problema sa kanilang dalawa. At minsan, kahit hindi nila trabaho, kapag kakaunti ang customer nitong restaurant, nagkukusa silang tumulong sa ibang section natin. Yun! Idol ka yan eh! Salamat, Ma'am Tisay. Nagpapakasipag po kami dahil mabait din po kayo sa amin. At kahit po tauhan nyo lang kami, ni minsan hindi nyo kami tinrato na mas mababa sa inyo. Tama, Nanding. At mga tauhan namin dito ni Papa, itinuturing naming mga kaibigan. Kung wala kayo, hindi tatakbo ang restaurant. Kaya tuwing umaga, bago tayo magbukas, mini-meeting ko kayo.
Para magsimula tayo sa good vibes, di ba? Tama, Ma'am Pisoy! Okay, pasensya na. For now, salamat na lang muna sa inyong sipag at tiyaga. Kapag maganda-ganda na ang kita natin ngayong panahon ng Pasko, may dagdag kayong bonus sa akin. Yun! Naalala mo kung paano kayo palaging pinupuri ni Ma'am Tisay? Oo, Dodong. Hindi ko yun nakakalimutan. Nasisiguro ko, kung umabot kayo sa talagang gipit na pagkakataon, hindi kayo pababayaan ni Ma'am. Tutulungan niya kayo. Kaya pare, kapit lang. Malalagpasan niyo rin mag-asawa ang mahigpit na pangangailangan na ito. Mga anak, tayo na kumain. Wina! Junior! Tawagin niyo na sa labas ng dalawa niyo pang kapatid. Natanong ko kanina naglalaro pa rin eh. Apa, Mama? Sige, Allen, Sabel, maupo na kayo, kakain na tayo. O, ipagsasando ko na kayo ng noodles. Haluan na lang natin ng kanin para mabusog tayo. Noodles? Wala pa tayong ulam, Mama. Wala anak eh. Malayo pa ang susunod na sweldo ng papa niyo. Kaya itong noodles na may sabaw, ito na lang munang papalasa natin sa kanin ha. Ang importante, magkalaman ng tiyan natin. Pero sabi niyo po, di ba? Sabi niyo hindi maganda sa katawan kapag palagi noodles po. Oo, Wina. Sinabi ko nga yun pero sa ngayon, konting tiis lang ha. Kapag nakasahod na ang papa niyo, makakabili na ulit tayo ng sariwang gulay at isda. Makakapag-ulam na ulit tayo ng lutong bahay. Opo, Nanay. Sige na, kumain na kayo. Junior, Allen, Sabel, subo na. O, hipan muna ang noodles ha, baka mainit pa. Opo, Nanay. O, kain na tayo. Mas mahirap malipasan ng gutom. Kawawa naman ang mga anak ko. At kawawa rin ang pinagbubuntis ko. Walang sustansyang kinakain namin. Ilang araw ng ganito. Dapat siguro pag-usapan namin ito ng masinsinan ni Nanding. Papa, may pasalubong ka po? Nako, wala anak eh. Sa susunod na sweldo na lang, pwede? Wala po kasi kaming ulam kanina eh. Ay, ganun ba? O sige, mag-uusap kami ng mama nyo. Pasensya na ha. Nagtitipid si Papa eh. Wala mo nang pasalubong ngayon. Opo, pero Papa, sana po bukas may ulam na po Ay, tayo. oo naman anak. Huwag ka na malungkot. Pipilitin ni Papa na makabili ng masarap na ulam bukas. Narinig kong nangako ka kay Wina. Kailangan naman sabihin ko sa kanya na may problema tayo sa pera. Ubusin mo na yung noodles. Kumain na kami bago ka umuwi. Oo, gutom na nga rin ako talaga eh. Nanding, napag-isip-isip ko, hindi na maganda ang sitwasyon natin. Madaming bayarin. Baka sa susunod na buwan, hindi na tayo makabayad sa upa rito sa apartment. Ano ba talagang gusto mong sabihin, Lourdes? Malapit na akong manganak. Balak kong makiusap sa health center na doon na lang ako manganganak. Pero paano pag lumabas na si baby? Mas kailangan natin ng budget para sa diaper niya. Paano kung magkasakit? Lourdes, akala mo ba hindi ko naiisip ang lahat ng yan? Isang linggo ng noodles at tuyo ang inuulam namin ng mga bata. Umaga, tanghali, gabi, noodles ang isinasabaw namin sa kanin. Kailangan kong magtipid ng husto dahil malayo pang susunod mong sweldo. Pero inaalala kong wala nang sustansya ang kinakain namin. Pati na ikaw. Tinan mo ang hapunan natin ngayon eh. Nagtitipid din naman ako, Lourdes. Mabuti nga at libre ang pagkain sa restaurant eh. Hindi nga lang ako makapag-uwi kahit mga tira. Kasi bawal. Tinatapon lang yung mga tira. Hindi ko naman masikmura na ipuslit ang pagkain itatapon na. Ayaw kong ipakain sa mga anak natin ang tira-tirang pagkain ng ibang tao.
Tama naman sinabi mo. Kaya nga, naisip ko Nanding, bumalik na lang tayo sa Quezon. Baka mas mabuting doon na ako manganak. At doon na magpatuloy ng pag-aaral ng mga bata. Doon, kahit kapos tayo at walang pambili ng ulam, pwede tayong pumitas lang ng gulay. May ulam na tayo. Samantalang dito sa Maynila, lahat binibili. Walang libre. Walang mapipitas na tanim sa bakuran. Hindi pwede, Lourdes. Narito sa Maynila ang magandang buhay. Dito dapat magtapos ng pag-aaral ang mga bata. Andito ang magandang edukasyon. Pero Nanding, Pag bumalik tayo sa Quezon, para na rin nating inamin na bigo tayo. Hindi tayo babalik doon hanggat hindi natutupad ang mga pangarap natin. Mananatili tayo rito dahil narito ang lahat ng oportunidad. Dito tayo aasenso, dito tayo yayaman. Lourdes, nakatalikod ka na naman sa akin eh. Hindi ka na yumayakap sa akin sa gabi. hindi ka naman nakikinig sa akin. Tapos gusto mo, maglambing pa rin ako sa'yo. Hindi mo kasi naintindihan. Ikaw yung ayaw umintindi. Hindi na magandang kalagayan natin dito sa Maynila. Ang hinihiling ko lang sa'yo, umuwi na tayo sa Quezon bago pa ako manganak. Pero ayaw mo. Anong inaasahan mo? Matuwa pa ako sa desisyon mo? Oh, galit ka na naman. Sino matutuwa sa sitwasyon natin? Hindi ko naman ginusto magkaganito tayo At hindi ko rin to ginusto. Ang gusto mo, solusyon agad. Siyempre, hintayin pa ba nating mamatay tayo sa gutom bago magdesisyon? Sobra ka namang magsalita. Hindi ko naman nahayaang mamatay tayo sa gutom eh. Pero yan ang unti-unti mong ginagawa. Tinitiis mo kami. Ngayong alam mo namang nahihirapan na akong pagkasyay ng iniaabot mong pera sa akin. Alam ko yun, Lourdes. Pero sana huwag mong isiping pinababayaan ko kayo. Lahat ng inaalala mo, inaalala ko rin. Alam ko ang nangyayari, alam ko ang sitwasyon natin. At alam kong gipit tayo. Maraming bayarin. Pero sana, ang kailangan ko suporta mo. Ang kailangan ko, maniwala ka lang sa akin. Nanding, umuwi na tayo sa probinsya. Yun ang nakikita kong magandang solusyon. Lourdes, konting panahon pa. Andito sa Maynila ang makabagong teknolohiya. Dito tayo aasenso. Pagsubok lang itong pinagdaraanan natin. Makakabayad din tayo sa upa, sa kuryente, sa tubig, at hindi hihinto sa pag-aaral ang mga anak natin. Mabubuhay tayo. Mabubuhay tayo ng maayos dito. Sige, pahihiramin kita ng pambayad sa renta ng apartment. Pero Nanding, ikakaltas ko ito sa susunod mong sahod. Opo, Ma'am Tisay. Pero pakiusap lang po sana, unti-untiin niyo po ang pagkaltas kasi manganganak din si Lourdes at baka po sa health center ko na lang siya dalhin. Wala kaming naipon para sa panganganak niya kaya hanggang doon lang ang kaya ko at siguradong marami pa kaming gastusin. Bakit kasi nagdagdag ka pa ng anak? Hindi ba 4 na ang anak nyo? Aksidente ho eh. Nabuo nang di sinasadya. Dapat mag-family planning ka, Nanding. Pang-5 na yan. Tapos nangungupahan lang pala kayo. Oo, Ma'am eh. Mag-iingat na ho sa susunod. Totoo pong mahirap ang buhay dito. Hindi lang kayo may problema, Nanding. May pinagdaraanan din ang pamilya namin. Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Pinipilit namin tong lutasin para manatiling tumatakbo ang restaurant. Ay, Ma'am, ano ho ibig niyo sabihin? Huwag mo nang alamin. Basta, pahihiramin kita ng pambayad niyo sa upa ng apartment. At sana, malutas pa namin ang aming problema. Naihatid ko na sa table 5 ang order nila. Ay, kulang pa tong order ng table 7. Hihintay ko na lang ang kulang eh. Ihatid ko na rin to. Ang problema pa rin. Nanding kung may tutulong ako, magsabi ka lang. Ay, kapos na talaga, Dodong eh. Nangungutang na ako sa boss natin para makabayad sa apartment. Pero 3 araw pa bago ang sahod natin eh. Wala na akong mabigay na pamalengke kay Lourdes.
Nahihiya na ako lumapit ulit kay Ma'am Tesay. Alam mo, may naipon akong tip. Narito sa bulsa ng polo ko. Ano ko wag, Dodong? Alam kong kailangan nyo rin yan. Kailangan ng pamilya mo yan. Hindi, Nanding. Ayos lang. Pahiramin kita. Babayaran mo ako kapag nakaluwag ka na, ha? Dodong naman. Sa tansya ko, 500 piso rin to. Pero kailangan mo yan eh. Mas mahigit ang pangangailangan mo ngayon, Nanding. Isa pa, hindi pa tapos ang araw. Pwede pang may magtip sa akin bago matapos ang araw na to. Pero Dodong, Ihatid ko lang tong order para sa table 3, ha? Mag-uusap ulit tayo. Ibibigay ko sa yung narito sa bulsa ko. Mahirap magutom ang pamilya. Naiintindihan kita, Nanding. Basta, bayaran mo ako kapag nakaluwag ka na. $500? Sa loob ng 3 hanggang 4 na araw? Saan ito aabot? naririnig mo ba ang sarili mo, Lourdes? Hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko na kahit anong sitwasyon nakakakita ng positibo at magandang bagay. Ngayon, mula nang mag-leave ka sa trabaho at lagi nang nandito sa bahay, naging negatibo na yung pananaw mo. Lahat ng pintas nakita mo na sa akin. Lahat ng pwedeng ireklamo sinasabi mo na. Naging bungangera ka na eh. Sa halip na palakasin mo ang loob ko. Ako pa ngayon ang mali? Hindi mo nakikita na ikaw to naging sarado na? Paano naging sarado? Ikaw nga ang ayaw makinig sa akin? Paano ako makikinig? Ako tong nasa bahay palagi. Ako tong laging nakakakita at nakakaranas ng kahirapan natin. Kapos sa pagkain, kapos sa pera, kapos sa tamang desisyon. Gusto mo na namang ipilit ang pag-uwi sa probinsya? Dahil yun ang nakikita ko magsasalba sa atin sa masamang sitwasyon. Kaya masama ang sitwasyon natin dahil ayaw mong maniwala sa akin. Ako ang ayaw mo paniwalaan! Malapit na ako manganak. Paglabas ni baby, lalo tayong kakapusin. At sinong maghahatid sundo sa school? Kina Wina at Junior. Kapag nanganak na ako, kailangan ko magpahinga ng ilang araw. Hindi ko pwedeng isama sa labas ang bagong panganak na baby. Hindi mo nakikita ang mas mabigat na sitwasyon. Ang iniisip mo lang manatili tayo rito sa Maynila dahil sa lintik na mga pangarap mo! Ang lintik na mga pangarap ko para sa'yo at sa mga anak natin. Kailan mo ba maiintindihan na kaya ayokong bumalik sa probinsya? Dahil wala nang pagkasenso roon. Kahit sinasabi mong may mapipitas na gulay sa bakuran kung magutom man tayo, hindi sapat yun. Walang oportunidad sa probinsya. Hindi tayo aasenso kung babalik tayo sa pagtatanim. Lourdes, hindi ka dapat sumuko. Dahil hindi ako susuko. Kapag hindi mo ako sinuportahan, talagang mabibigo tayo. At ito turing ko tong kasalanan mo. Kasalanan mo! Nanding, nakailang bote na tayo ng beer. Uuwi na ako. Nag-text na si Mrs. Hinahanap na ako. Sige, Dodong. Mauna ka na. Hindi ka pa uuwi? Maya-maya magsasara na itong tindahan. Baka wala ka na ring masakyan jeep. Mabuti nga para hindi na ako makauwi. Pare, huwag kang ganyan. May trabaho pa tayo bukas. Mas masaklap kapag nasisanti ka dahil sa kalasingan. Dodong, tuwing uuwi ako, nagtatalo lang kami ni Lourdes. Alam kong mahirap, pare. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero kapag sinira mong sarili mo, lalong marami ang mawawala sa'yo. Ang trabaho mo, ang kabuhayan mo. Ikaw na nga nagsabi, lahat dito sa Maynila may presyo, may bayad. Kahit bawang, sibuyas, paminta, pati asin, hindi ka makahingi ng tingi. Lahat binibili. Ganyang kahalaga na may trabaho tayo. Kahit hindi sumasapat ang kita natin, mas mabuti ito kaysa walang trabaho. Mas lalong magugutom ang pamilya natin. Alam ko naman yun, Dodong eh. Masama lang ang loob ko kay Lourdes. Hindi niya ako naiintindihan eh. Ayaw niya akong unawain. Oo, tama ka. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, umuwi na tayo.
Hindi makakatulong na magpakalasing ka. Hindi rin yan malulutas ang problema mo. Si Lourdes kasi... Malapit ng mga anak si Lourdes. Siguro mas dapat unawain. May napakinggan akong nagpaliwanag na ang babaeng nagdadalang tao dumaraan sa hormonal changes at nagpapatuloy ito hanggang sa makapanganak sila. Nagdudulot ito ng mga pagbabago sa emosyon at pag-iisip nila. Siguro yan ang nangyayari sa kanya. Hindi ako eksperto, Nanding, pero pareho tayong waiter at crew sa restaurant. Pero kung totoo nga yung napakinggan ko, kahit mahirap siguro, mas tama na ikaw ang umunawa kay Lourdes kesa magalit ka na magalit sa kanya. Nanay, bakit po gising pa kayo? Uwi na. Bakit ka bumangon? Matulog ka na ulit. Nanaginip po ako eh. Tapos nagising po ako bigla. Napansin ko po may ilaw pa dito po sa may pinto. Hinihintay ko ang papa niyo. Wala pa po si Papa? Wala pa siya, anak. Sige na. Matulog ka na ulit. Ako na lang maghihintay sa kanya. Baka po may nangyari kay Papa. Wala naman siguro, anak. Sige na, sige na. Matulog ka na. Maaga pa tayong gigising. May klase kayo bukas ni Junior. Sige po, Nanay. Nasaan ka na, Nanding? Ngayon ko lang ginabi ng ganito. Ang hirap hakbang ng mga pako. Parang ayoko nang umuwi sa pamilya ko. Pero wala naman akong ibang uuwian. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan ng mga pagsisikap ko. Siguro, kailangan ko lang habaan pa ang pasensya kay Lourdes. Bakit ngayon ka lang? Lourdes, huwag ngayon. Pagod ako. Gusto ko lang magpahinga na. Amoy alak ka? Natuto ka na rin uminom? Lourdes naman, pakiusap. Hindi na talaga tayo magkakasundo. Ano bang sinasabi mo? Nahihirapan na ako sa sitwasyon natin, Nanding. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Bukas na tayo mag-usap. Ngayon tayo mag-usap. Kanina pa kita hinihintay. Kaya hindi ko na sinara ang pinto. Dito na mismo ako naghintay. Alam mo, naiintindihan ko naman. Hindi mo ako naiintindihan. At hindi ko napipiliting magkaintindihan tayo. Tama na. Bukas na tayo mag-usap. Ngayon ko sasabihin ang gusto kong sabihin. Nakikiusap ako. Sa linggong darating, uuwi na kami ng mga bata sa Quezon. Ano? Kung hindi ka sasama, problema mo na yan. Basta, desidido na ako sa darating na linggo, uuwi kami sa Quezon. Kung hindi mo kami bibigyan ng pamasahe, hahanap ako ng mauutangan. Basta, buo na ang desisyon ko. Babalik na kami sa probinsya. Yun lang po ba ang order nyo, sir? Oo. Pakiulit nga para masiguro kung nakuha mo lahat ng order namin. Isang whole fried chicken at gusto nyong nakachop na ito pag hinain. Tama. Chop suey, family size. Oo. Lumpiang Shanghai, 3 order po. Iyan nga. Pineapple juice para sa 4. Oo, tama. At only rice. Okay. Tama lahat. Sige ho, sir. Wala na ko yung idadagdag pa. Wala na. Okay na yan. Sana ay mabilis lutuin, ha? Okay, sir. Sasabihin ko sa chief cook namin. Kahit pinipilit kong maging abala sa trabaho, hindi ko maalis sa sarili ko na isipin ang mga sinabi ni Lourdes. Ay, ano ba ito nangyayari sa amin? Dahil sa pagbubuntis niya, napilitan siyang huminto sa trabaho. At ngayon, kapos na kapos kami. Naging madalas na rin ang pag-aaway namin.
At hindi ko na alam paano matutustusan ang mga gastusin namin. Nanding, kamusta na si Lourdes? Ha? Ay, Ma'am Tisay. Oh, kamusta ng asawa mo? Nanganak na ba? Ay, hindi pa ho, ma'am eh. Pero sa susunod na buwan, kabuuan na niya ho. Ganun ba? Ay, ma'am, bakit ho? Wala. May problema rin kasi ang pamilya namin eh. Sa isang araw ko kayong kakausapin lahat. Ay, tungkol sa naman ho yan, Ma'am Tisay. Saka ko nasasabihin. Pagsilbihan muna natin ang mga customer hanggat may dumarating. Pagsilbihan natin at baka ito na ang huli. Huli? Huling ano ho? Wala, Nanding. Mali lang ang dinig mo. Sige na, sige na. Balik na sa trabaho. Mama, bakit po tayo naglalagay ng damit sa mga bag? Uuwi na tayo sa probinsya, anak. Ha? Paano po pag school namin ni Junior? Ililipat ko na lang kayo ng school doon. Meron namang school sa probinsya. Ay, hindi ko na po makikita classmates ko. Uwi na. Huwag ka malungkot, anak. Magkakaroon ka rin ng mga kaibigan sa probinsya. Babalik po ba tayo dito? Hindi ko alam. Bakit po tayo aalis? Kailangan. Para mabuhay tayo. Mahirap na dito sa Maynila. Palagi tayong kapos. Mama, Sige na, anak. Tulungan mo na lang ako maglagay ng mga damit dito sa bag. kasama po ba natin si Papa? Dapat, sumama siya. Kung mahal niya tayong talaga. Dapat sumama siya sa atin. Hindi ka ba nag-aalala? Baka tutuhanin ni Lourdes ang sinabi niya. Buntis pa naman ang misis mo. Baka mapaanak sa biyahe yun. Hindi naman siguro. Sa tingin ko, tinatakot lang ako ni Lourdes. Hindi talaga sila aalis. Sana nga. Matagal ko na kayong kaibigan. Sabay-sabay tayo natanggap dito sa restaurant at hindi ako magiging masaya kung masisira ang pagsasama ninyo. Salamat, Todong ha. Ayoko rin maghiwalay kami. Mahal ko si Lourdes at ang mga anak namin. Mahirap lang talaga ang pinagdadaanan nyo ngayon. Sinabi mo pa. Pero, teka, maiba ako. Wala ka bang napansin kay Ma'am Tisay? Ano naman ba ang dapat kong pansinin? Para kasing naging malulungkutin si Mami. Ilang araw nang parang tulala. Parang hindi ko naman napansin yan. Pero kanina, may nasabi siyang, ito na ang huli. Tapos, tinanong ko siya kung ano ibig niyang sabihin. Wala naman daw siyang sinabi. Nagkamali lang daw ako ng tinig. Baka nga. Pero hindi ako pwedeng magkamali, pare. Parang may sinabi talaga siyang ito na ang huli. Kung totoo mang sinabi niya yan, anong ibig sabihin nun? Ano yung ito na ang huli? Ewan ko. Dodong, Nanding, bilisan niyo ang pagkain. May dumating ng bagong customers. Opo, Ma'am Tisay. Inom lang ho kami ng tubig. Lalabas na ho kami. Uwi na, anak. Ano tong mga nakaimpake dito sa kwarto niyo magkakapatid? Mga damit po namin. Aalis daw po tayo ngayong linggo. Uwi na po sa probinsya. Sino may sabi? Si Mama po. Tinanong ko po siya kung kasama ka, Papa eh. Ano sabi ng mama niyo? Dapat daw po sumama kayo. Tsaka kung mahal niyo po kami, sasama daw po kayo, Papa. Ay, uwi na. Halika nga. Maupo ka rito sa tabi ko. Kayo ng mama mo. Mahal ko kayo. At kayong apat na magkakapatid. Pati ang baby sa tiyan ni mama. Mahal ko kayong lahat. Hindi ko kayo ipagpapalit sa kahit anong bagay rito sa mundo. Kung ganun, sasama ka sa amin, Papa. Uwi na. Nakatingin lang po kayo sa akin, Papa. Bakit po? Basta mahal ko kayo. Yan ang mahalaga. Kakausapin ko ang mama nyo. Nasisiguro ko nagtatampo lang siya sa akin.
Lourdes, bakit ka naman naglagay ng unan at kumot dito sa sopa? Dito mo ba ako patutulugin? Ako matutulog dito. O bakit naman? Mag-asawa tayo, dapat magkasama tayo sa kwarto. Hindi ka na nakikinig sa akin. Hindi na mahalaga ang mga sinasabi ko sa'yo. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ang mga sinasabi mo, pero sana intindihin mo namang hindi biro ang ginawa nating pagsisikap para mailuwas ang pamilya natin dito sa Maynila. Alam ko, Nanding. Dalawa tayong bumuo ng mga pangarap natin. Pero ngayon, parang ako na lang ang nangangarap. Hindi totoo yan. Kaya kami uuwi sa probinsya. Dahil naniniwala akong kahit nasaan tayo, pwede tayong makabuo ng pangarap. Hindi natin kailangan ipagpilitang manatili dito sa Maynila. Kung halos noodles at tuyo na lang inuulam namin ng mga anak natin, anong sustansya ang makukuha ng mga bata sa ganong pagkain? Nag-aaral sila, Nanding. Kailangan nila ng tamang nutrisyon. Lalo na siguro ako dahil may pinagbubuntis ako. Kailangan din niya ng tamang nutrisyon. Naisip mo ba yun? Lourdes, Habang pinatatagal natin ang pagtitiis, napeperwisyo ang kalusugan ng mga anak natin. Hindi mo ba alam, kapag kulang sa nutrisyon ng isang bata, naaapektuhan ang kapasidad niyang matuto at maabsorb ang itinuturo sa school? Nagiging mahinang resistensya kaya't nagiging sakitin. Kung sakitin ang bata, paano papasok sa school? hindi naman tayo palaging ganito. Alam ko. Pero hanggang kailan ito, Nanding? Hanggang manganak ako? Hanggang magkasakit ang mga bata? Hanggang may ma-ospital sa atin? At mabaon na tayo sa utang? Bigyan mo naman ako ng ilang araw pa. Huwag kayong umalis. Huwag sa linggo. Nanding! Hindi tama na ipagpaliban Lourdes, pa... nakikiusap ako. Gagawa ako ng paraan. Huwag kayong umalis. Huwag kayong bumalik sa probinsya. Hahanap ako ng paraan. Maghahanap ako ng ibang ma-e-extrahan. Dodong, ano mayroon? Bakit narito tayong lahat sa office ni Ma'am Tisay? May importante raw sasabihin si Ma'am. Sorry. Ilang araw ko nang pinag-iisipan to. Hindi talaga may isasalba ang restaurant. Ma'am? Bakit po? Anong ibig niyo sabihin, Ma'am Tisay? Isasara ko na ang restaurant. Malaki na ang lugi. Naku. Pero ma'am, palagi puno ang restaurant, lalo na kapag tanghali ah. Hindi yan ang ibig kong sabihin. May problema kami sa pamilya. Si Daddy, hindi namin alam, lulong sa sugal. Ang kita nitong restaurant, unti-unti na pala niyang naipatalo sa sugal. Ano na tayo niyan? Ano yan? Pinilit kong panatilihin ang restaurant. Alam kong kailangan niyo ng trabaho, Oo ma'am, kailangan talaga. pero wala na akong magagawa. Masasaid ang ipon ko. Personal kong ipon. Kung pipilitin kong sagutin ang sahod niyo hanggang Pasko. Paano naman yun ma'am? Magpapasko nga. Oo nga, ma'am. Sa sahod pa rin kayo sa katapusan ng buwan. Pero maliban doon, wala na. Wala na akong mabibigay sa inyo. Isasara na namin ang restaurant dahil talagang nalustay na ang aming puhunan pati na ang kita. Hindi. Nanding, problema ito. Bakit kayo pa ito nangyari? Bakit ito nangyari? Nanding, konting lamig. Nanding! Hindi lang ikaw ang apektado. Lahat tayo! May pamilya rin ako at... Hindi nyo naiintindihan, ma'am eh. Mahirap yung paliwanag. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay Lourdes. Ako na lang ang inaasahan sa amin, ma'am. Ako na lang ang may hanap buhay! Kahit saan ako magpunta, pamasko na ang mga tugtog. Dapat masaya kami. Malapit na ang Pasko. Dapat naglilista na ako kung anong regalo ang ibibigay ko sa aking mag-iina. Yun ang kahulugan ng Pasko. Bigayan ng regalo, masayang salo-salo,
Pagkatapos magsimba at magpasalamat sa Diyos, pero ano ang ipagpapasalamat ko sa Diyos? Makalis na nga rito sa tapat ng tindahan. Ano ang ipagpapasalamat ko sa Diyos kung puro problema ang dumarating ngayon sa buhay ko? Sabi nila, biyaya ang pagdating ng anak, pero parang malas sa amin ang ipinagbubuntis ni Lourdes. Wala nang ipinagbuntis siya ng asawa ko. Sunod-sunod na ang problema namin. At ngayon, nasa ibabaw ako ng isang tulay. Mataas, malalim ang tubig sa ibaba. Siguro kung tatalon ako rito, matatapos na ang lahat ng problema ko. Pero hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Lalo na si Lourdes. Diyos ko, mahal ko sila pero anong gagawin ko? Hindi ko kaya sabihin kay Lourdes na wala na akong trabaho. Papa, ang aga niyo pong umuwi ah. Tingnan niyo po yung card ko, ang tataas ng grades ko. Talaga, Wina. Patingin nga, anak. Oo nga, puro line of 8. May isa kang 92. Very good, Wina. Kaya lang, lilipat na raw po ko ni Mama sa probinsya. Matatransfer na po kami ni Junior. Eh, hindi yan mangyayari, anak. Pero sabi po ni Mama, di ba, alis daw po tayo? Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Sige, itago mo na yung card mo sa school. Ipagpatuloy mo lang yan, anak, ha? Opo, Papa. Lourdes! Masa ka ba? Lourdes! Niluluto ko yung huling noodles para pang ulam mo. Tamang-tama ang dating mo. Hahanguin ko na. Mag-usap tayo. Desidido na ako, Nanding. Huwag mo nang piliting baguhin ang desisyon ko. Nakasahod na kami kanina. May miyaabot ako sa iyong pera. Magtitira lang ako ng sapat sa bulsa ko para may pamasahe pa ako tuwing papasok sa trabaho. Mabuti kung ganon. May pamasahe na kami pauwi ng probinsya. Lourdes, huwag ka naman gawin sa akin to. Para to sa amin ng mga bata. Ay, paano ako? Kung maliwanagan na ang isip mo, sumunod ka sa amin. Maliwanag naman ang isip ko. Bahala ka! Basta sinabi ko na ang desisyon ko at itutuloy ko yon. Kumain ka na. Makakahanap din ako ng maayos na trabaho. Hindi nyo kailangan umalis. Pangako yan, Lourdes. Pangako. Uwi na, anak. Pagkagaling sa school, umuwi agad kayo ni Junior, ha? Opo, Papa. O, eto pang tricycle. Huwag kayo maglalakad, mag-tricycle kayo. Pero sabi po ni Mama, sayang daw po ang pamasahe. Pwede ibili ng itlog at pang-ulam. Kaya maglalakad na lang po kami ni Junior. Ay, hindi anak. Bigay ko yan para hindi kayo maglakad ng malayo. Nagkataong may extra akong pera eh. Kaya sige na, kunin mo na. Mag-tricycle kayo magkapatid ha. Ayoko napapagod kayo. Salamat po, Papa. Ako na lang ang magtitipid. Maghahanap ako ng ibang trabaho sa araw na to. Sana matanggap ako. Nako sir, grade 3 lang palang naabot nyo. Eh, pero nag-training naman ho ako bilang cook at waiter. Kaya ko ho ang trabaho. Meron po ba kayong certificate o patunay na dumaan kayo sa training? Eh, wala ho eh. Personal kasi kaming tinuruan ng restaurant owner na dati naming amo. Bakit ho kayo umalis sa trabaho? Ay, hindi ho ako umalis. Nagsara ho yung restaurant. Sabi ng amo namin, ilang buwan daw na itong nalulugi. Ganun ba? Kaya nga ho, kailangan ko talaga ng trabaho ngayon, ma'am.
4 ho kasi yung anak ko Ay, naku, pasensya na ho sir ah. Ang requirement po kasi kahit high school graduate, dapat kasi may communication skills ng English o Filipino. kailangan marunong mag-English. Yes sir, pasensya na ho ah. Sumusunod lang din po kami sa requirement na inisyo ng kumpanya. Naiintindihan ko. Sige ho, subukan nyo na lang ho mag-apply sa ibang kumpanya. Next applicant please. Tatlo na ang in-applyan kong kumpanya. Hindi pa rin ako natanggap. Ay, kumakalam ng sikmura ako pero kailangan tipirin ko ang natirang pera sa sweldo ko. Hindi dapat mahalata ni Lourdes na tuwing aalis ako ng bahay naghahanap ako ng trabaho. At hindi talaga ako pumapasok sa restaurant. Ay, kailangan bago dumating ang araw ng linggo magkatrabaho na ako. Dahil ayokong umalis si Lourdes. Ayokong bumalik sila sa probinsya. Baka lalo lang silang magutom doon. Hello, Nanding. Bakit napatawag ka? Nakahanap ka na ng bagong trabaho? Wala pa, Dodong eh. Tumawag lang ako para sabihin baka hindi ko na mabalik yung 500 pisong pinahiram mo sa akin. Hayaan mo na yun. Pare-pareho naman tayong gipit. Naiintindihan kita, Nanding. Salamat ha. Nasaan ka ba? Naghahanap ako ng trabaho ngayon. 3 na yung in-applyan ko eh. Pag nalalaman nilang grade 3 lang yung inabot ko, tinatanggihan na ako. Ay, mahirap talagang mag-apply sa panahon ngayon. Hindi pa nga alam ni Lourdes eh. Ang alin? Na nagsara na yung restaurant. Bakit hindi mo sinabi? Baka kasi mas lalo siyang maniwala na dapat kaming bumalik sa probinsya eh. Nanding, baka nga yun ang tama niyong gawin sa ngayon. Kahit pansamantala, bumalik muna kayo sa probinsya para na rin sa kapakanan ng 4 na bata. Isa pa, manganganak si Lourdes. Kakailanganin niya ng tulong ng mga kamag-anak habang nagre-recover siya. Siguro nga tama ka, Dodong. Huwag mong isipin na pag umuwi kayo sa probinsya, hindi na kayo makakabalik dito sa Maynila. Pansamantala lang naman yun, Nanding. Hanggang sa maging stable na ulit ang kalagayan niyo sa buhay. Dodong. Pero una sa lahat, dapat mo munang ipaalam kay Lourdes na wala na tayong trabaho. Huwag kang maglihim sa kanya. Kasi baka lalo lamang siya magalit sa'yo. Sige. Walang bahala, Dodong. Salamat ha. Sinagot mo ang tawag ko. Panay-panay na ang pagpapatugtog ng pamaskong awit sa mga tindahan. Pero lalo lang ako nalulungkot. Ay, gutom na talaga ako. Pwede kaya akong humingi ng tubig sa tindahan na yun? Kahit tubig lang. Kailangan ko nang uminom. Oh, mga anak, may uwi akong pansit. Isang bilao to. Wow, pansit, tatay! Tama-tama, gutom na po kami. Para sa ating lahat to. O siya, tawagin mo ng mga kapatid mo. Opo, Junior, Allen, punta kayo rito. May pasalubong si tatay. Isang bilaong pansit. Ano ito, Nanding? Pa-farewell mo sa amin? Dahil aalis na kami sa linggo? Ito na mga asawa ko, kung ano-ano sinasabi. Gusto ko mabusog tayong lahat sa araw na to. Sayang ang pera. Bakit ka bumili ng isang bilaong pansit? Pwede namang 2 supot lang. Mapagkakasya na natin sa ating lahat. Mahal ko nga kasi kayo. Gusto ko pa minsan-minsan mabusog ang mga bata, pati na ikaw. Naninibago ako sa'yo. Sige na, kumain na kayo.
Teka't ako na ang kukuha ng plato. Kakain tayo ng masarap ngayon. Mahal, Lourdes, hindi na tayo maghihirap ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Na-promote ako. Ginawa na ako manager ni Ma'am Tisay. Manager? Kahit grade 3 lang naabot mo? Oo! Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Basta maniwala ka lang sa akin. Totoo, Nanding? Nanay, tatay, biglang sumakit po yung tiyan ko. Ako rin po masakit. Ako rin po. Pare-pareho kayo? Nanding, anong ginawa mo? Anong nasa pansit? Nanding, huwag mo sabihin! Hindi na tayo maghihirap, Lourdes. Sa araw na to, matatapos na ang paghihirap natin. Nasaan ako? Sir, nasa ambulansya po kayo. Ako po yung nakakita sa inyo sa daan. Nawalan po kayo ng malay tapos nagde-deliryo kayo. Kaya tumawag po ako ng ambulansya. Sir, nurse po ako. Ihahatid ka namin sa pinakamalapit na ospital. Ang pamilya ko. Wala ho kayong kasama nung nakita ko kayo. Kaya huwag niyo na rin hong piliting bumangon, sir. Hindi pa rin po ako tapos ikabit yung swero niyo eh. Ang pamilya ko. Sila ho siguro kanina yung iniisip niyo habang nagde-deliryo ka. Paulit-ulit niyo pong sinasabi na hindi tayo maghihirap, wala nang mahihirapan sa atin. Nasaan sila? Gusto kong makita ang pamilya ko. Sir, wala ho kayong kasama kanina. Ang mabuti pa, ibigay niyo sa akin yung buo niyong pangalan ng misis niyo, address niyo, o kahit cellphone number niya. Ako na lang po yung kukontak sa kanya. Hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam. Sir, huminahon ho kayo. Wag ho kayong umiyak. Malapit na po tayo sa ospital, ha? Magagamot na po kayo pagdating doon. Dodong! Salamat! Pumunta ka rito sa ospital. Pagkatapos mo akong tawagan, nagmadali akong pumunta rito. Nasa loob pa si Nanding, kinakausap ng doktor. Saan kwarto? Ayun! Sinisenyasan na ata tayong pumasok na. Oh, halika na. Nanding! Nanding! Ano nangyari sa'yo? Pare, may tumawag kay Lourdes. Isinugod ka raw dito sa ospital. Tinawagan ko si Dodong para magpasama sa kanya. Nanding, bakit ka nagsinungaling sa akin? Nagsinungaling? Pare, nasabi ko na sa kanya nagsara ang restaurant. At kahapon, kaya ka umalis ng bahay para maghanap ng bagong trabaho. Bakit ka naglihim sa akin, Nanding? Muntik ka bang mapahamak? Ang sabi nung nurse na tumulong sa'yo, nakita niyang tumumba ka sa daan. Low blood ka na raw nang tingnan ka rito sa ospital, kaya nilapatan ka agad ng swero. At doon idinaan ang gamot mo. Wala akong pambayad sa ospital. Saka mo na problemahin ang bayad. Ang importante, maggamot ka kaagad. Dapat sinabi mo sa akin na nawala ka ng trabaho. Nagagalit pa ako sa'yo. Yan pala, may problema ka na. Yung bilao ng pansit. Kumain ka ba? Yung mga anak natin, ano nangyari sa kanila? Anong bilao ng pansit ang sinasabi mo? Mula nang umalis ka kaninang umaga, hindi ka pa bumabalik sa bahay. Iniwan ko sa kapitbahay ang 4 na bata, ibinilin ko muna para puntahan ka rito. Yung isang bilao ng pansit. Pasalubong ko yun. May lason. Walang isang bilaong pansit! Ano bang sinasabi mo, Nanding? Hindi kayo nalason? Buhay ka? Buhay ang mga anak natin? Oo, buhay kami! Ano bang sinasabi mo? Nanding, nalipasan ka siguro ng gutom. Kung ano-ano na naiisip mo. Magpahinga ka, pare. Sasabihin ko kay Ma'am Tisay na narito ka sa ospital. Siguro kahit paano tutulungan ka nun. Dodong, Magpalakas ka, Nanding. Mag-uusap tayo ng masinsinan pag magaling ka na. Hindi ka pwedeng mapahamak. Ikamamatay ko kapag may nangyari sa iyong masama. Ay sir,
wala ho kayong dalang isang bilaang pansit nung makita kitang natumba. Pero malinaw ang naaalala ko. Posible hong hallucination lang po yung naranasan nyo. Nagdeliryo na ho kayo sa matinding gutom. Hanggang sa nahilo kayo tapos nahimatay na kayo. Ay, miss, pwede palang mangyari ang ganoon? Opo sir, pwedeng mangyari yon pero bibihira lang yung mga ganong kaso. Swerte po kayo dahil naisugod ko kayo kaagad dito sa ospital. Salamat, nurse, ha? Candice po yung pangalan ko sir. Ay, salamat, Candice. Hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Nakaligtas ako dahil sa'yo. Ay sir, wala hong anuman. Bale, lumabas lang po sandali si Manang Lourdes para bumili ng pagkain. Sabi niya po babalik din daw siya kagad. Nanding! Pumutok na yata ang panubigan ko. Naramdaman ko may lumabas sa akin. Manang, may dugo na pong lumalabas sa inyo. Sandali, dadalhin ko na kayo sa delivery room. Loko, ingatan mo ang misis ko, ha? Opo sir, dyan lang po kayo Si Manang Lourdes po muna yung aasikasuhin ko. Ihatid niyo ako sa health center. Wala kami babayad dito sa ospital. Pero, Manang, lalabas na po ang baby nyo. Saka na ho natin problemahin yung pambayad nyo. Unahin natin yung kaligtasan nyo at ng baby. Pero wala kaming babayad. Maawa kayo sa amin. Nakakonfine din si Nanding. Sandali lang ho. Nandito na po si Doktora. Konting taste lang po Lalabas na po ang baby nyo. Push lang po. Hinga malalim. Push! Po. Ayan. Ayan. Lumabas na po si baby. Lalaki po ang bunso niya, Manang Lourdes. Malusog na baby boy. Pare, makakalabas na kayo rito sa ospital. Wala kayong babayaran. Eh, paano wala? Paano nangyari yun? Si Ma'am Tisay, nakipag-usap sa DSWD. Itinuro sa kanya yung dapat isubmit at kung sino ang lalapitan para matulungan kayo mag-asawa. Kasi wala na ring pera si Ma'am Tisay, sabi niya eh. Hanggang sa huli, hindi tayo pinabayaan ni Ma'am Tisay. Mabait talaga si Ma'am. Sayang lang at nilustay ng daddy niya ang kita ng restaurant. Eh, nasan ba siya ngayon? Pinuntahan niya si Lourdes para sabihin wala na rin siyang babayaran sa panganganak niya. Hindi pa rin kami pinabayaan ng Diyos. Lahat tayo dumaraan sa pagsubok. Dapat, kapit lang sa dasal ng ding. Ay, sana lang hindi na umalis si Lourdes. Sana maniwala siyang may pag-asa pa kami. Kahit magtiis kami rito sa Manila. Pinatulan po tayo ng kuryente. Oo, anak. Kaya baka pagdating ng Noche Buena, madilim sa bahay natin. Okay lang po, may kandila naman Okay lang ba kahit walang electric pan? May initan kayo. Malamig naman po yung panahon ngayon. Malamig ang simoy ng Pasko. Uwi na. Salamat, anak, ha? Buhay kayong magkakapatid. Halika nga. Payakap si tatay. Bakit po, tatay? Mabuti na lang. Hallucination lang ang lahat. Akala ko totoong nag-uwi ako ng isang bilaong pansit at... At ano po? Ay, wala. Hayaan mo na. Hindi na importante yon. Sige na, anak. Matulog na kayong magkakapatid. Mag-usap lang kami ng nanay nyo. Good night, nanay. Good night, baby brother. Good night, Wina. Lourdes, nung nagdeliryo ako sa gutom, nakita ko sa isip ko na umuwi akong may dalang isang bilaong pansit na nilason ko kayo. At saka ako kumain din para sabay-sabay tayong mamatay. At matapos na ang paghihirap natin. Nanding, Laking pasasalamat ko nang malaman kong nasa ospital ako at hindi totoo ang lahat. kaya mo bang gawin yun sa amin? Siyempre hindi. Hindi ko yun magagawa sa inyo. Mahal na mahal ko kayo.
At mahal din kita. Nang malaman kong isinugod ka sa ospital, natakot ako. Natakot ako mawala ka sa amin. Hindi pa ako mawawala. Alam kong kailangan niyo pa ako. Nanding, At alam mo ba, may isa pa akong napagtanto. na magiging malungkot ang Pasko natin. Dahil naputulan tayo ng kuryente at madilim ang bahay natin. Hindi. Naisip ko, sa gitna ng dilim ng gabi, may liwanag ng Diyos sa atin na sumusubaybay. Isinilang ang bunso natin sa gitna ng kahirapan, pero ang pagdating ni Baby rin ang dahilan. Kaya nakita ko ang kabutihan ng kapwa natin. Na-hospital tayo pareho pero walang binayaran dahil kay Ma'am Tisay. Kinausap niya yung mga taga-DSWD para tulungan tayo. At sa ilang linggong pag-aaway at samaan natin ang loob, pagkatapos na nangyari sa'yo, muli tayo nagkasundo. Pinangunahan tayo ng mga damdamin natin. Pero nang langit na ang kumilos, natuto tayong tumanggap ng pagkakamali at pinili nating pairalin ng pagmamahal kaysa katigasan ng ulo natin. Payag na ako makipagsapalaran ulit dito sa Maynila. Kahit gaano katagal pa tayong walang kuryente. Hindi, Lourdes. Tama ka. Mas kailangan nating umuwi muna sa probinsya kung saan makakapagtanim tayo pansamantala at may makakamag-anak na matatakbuhan. Hindi ko na ipipilit ang gusto ko dahil mas tamang manatili tayong buo bilang pamilya kaysa magkawatak-watak dahil gusto kong ako ang masunod. Nanding, Wala man tayong pera ngayong Pasko. Wala man tayong masarap na handa o salo-salo. Magiging masaya pa rin ako. Dahil nagkasundo na tayo. Nakapagsilang ka ng ligtas at ngayon, sama-sama na tayong muli dito sa bahay. Ipinakita sa atin ng Diyos na kung nagawa na natin ang lahat ayon sa kaya natin, hindi tayo dapat sumuko. Dahil nandyan siya. Kailangan lamang ay lumapit tayo at hingin ng tulong niya. Lalo na kapag hindi na natin talaga kaya. magiging masaya pa rin ang Pasko natin. Magiging masaya, mahal ko. Dahil sama-sama pa rin tayo. Dahil buo pa rin tayo.